ito pang konsumo ng tao. Bigas ng aso, medyo... O, isipin mo. Tinitiis na po ng mga kababayan natin ito. Nang dahil sa Marcos nyo, sa presidente nyo, yung iba nating kababayan, kakain na ng pagkain ng aso. Di, totoo yung sinasabi niya, yung 40 pesos, yan po, pinapakain ko na sa aso. Yung dati, pagka nasa 50 ka, medyo social ka na. O, ngayon, napakababa nung 50. Sige nga, paano nyo pa i-explain sa taong bayan yan? Mga ano kayo? May amoy na po yan eh. At saka may halo. Pero sa Dahil, ito, tingnan ko kung kaya ng konsensya ninyo. Kayong mga panatiko, kayong mga defenders na for the views, magkaroon lang kayo ng views, ipinagtanggol ninyo, ikinampanyan ninyo. Nasisikmura nyo ba yung iba nating kababayan kumakain na ng pagkain ng aso dahil dyan? Sige nga, paano nyo pa ipagtatanggol yan? Yan po ay lantaran na. Gumising naman kayo. Huwag pang sarili ang isipin. Huwag lang yung puro views. Yung pakana naman ng taong bayan. Pagkain na po ng aso yan. hirap ng buhay, may mga tumatangkilik na raw nito. No choice sila eh. Wala nang mabibiling mura. Kaya yan na rin ang kinakain ng tao. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 41 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na lokal. Sabi ng DA, walang problema sa supply ng bigas kahit pa nanalasa ang ilang bagyo kamakailan lang. Kung ganon, bakit mahal ang bigas? Wala daw problema sa supply. Yan ang sinasabi. Ang gulo nga. Yung iba sinasabi may problema sa supply. Yung iba sinasabi ng DA walang problema sa supply. Sabi ng presidente nyo walang problema sa supply. Pero bakit mag-aangkat? Bakit mataas ang presyo? Pakinggan ang sagot. Influenced by by the global prices, which has spiked over time, and also local prices and farm gate prices, which has also risen, over the Para na si Marcos magsalita. Kasi daw ang presyo ng bigas, padaliin natin, sa ibang bansa ay mataas. Yan na po yung paulit-ulit nating sinasabi kasi wala kayong alam gawin kung hindi angkat. Yan po yung sinasabi natin na band-aid solution. Parang ano lang yan eh. Gusto mong linisin yung bahay mo, itinapon mo sa kanal. Yung problema. Pag umulan, babalik sa iyo yung baha. Band-aid solution. Hindi natin sinusolusyonan yung problema. Yang angkat na yan, susolusyonan mo lang yung problema. After 3 months, andyan na naman yung problema. Kasi nakafocus kayo sa angkat ng angkat lang. Dapat suportahan na yung mga farmers. Palakasin na natin yung ating sakahan. Diyan kayo mag-focus, diyan kayo mag-invest kaysa sa logo-logo, slogan. Kung anong mga kalokohang trip na yan, yan ang gastusan nyo yung mga farmers. Hindi man tayo makabawi agad in 1 year, in 2 years, maybe after 2 years, solve na yung problema natin. Hindi na tayo kumukuha ng bigas. Marcos, pakilawakan yung pangarap. Hindi mo ba pinapangarap bilang presidente, bilang DA secretary, pangarapin mo naman na someday, yung ibang bansa kukuha sa atin ng bigas? Dahil tayo yung agricultural land po tayo. Tayo yung maraming sakahan. Mangarap ka naman para sa Pilipino. Since ikaw nang DA secretary, ang babaw po kasi ng pananaw eh. Alam mo, ang tingin ko sa leader na walang kakayanan yung ibang mga ordinaryong tao. Alam nyo kung ano? Ang haba ng pag-iisip. Ang daming nakikita ng hindi nakikita ng iba. Marcos, please lang, mangarap ka naman. Na sana, isa sa pangarap mo, hindi lang bumaba ang presyo ng bigas natin. Na sana sa atin namang kumuha ng bigas yung ibang bansa. Kaya mo yan. Kaya sana, Marcos, mangarap ka naman. Huwag tayo yung basta ganyan na lang. I mean, kung ang solusyon natin ay pag-aangkat lang. Ito wag po kayo ma-offend. I'm not calling you stupid. But any stupid person kayang gawin yung pag-angkat. Basta meron siyang kapangyarihan at mang-angkat, kahit yung tawagin mo sa kanto, solusyonan mo yung problema natin. Anong problema? Kulang sa bigas o mag-angkat. Kahit stupido na tao. I'm not calling you stupid. Ang ibig ko lang sabihin, kahit walang aral, wala lahat, yung ginagawa nyo kayang gawin. Hindi na kailangan nakabarong naka-Amerikana. Level up naman. Mangarap ka para sa Pilipino. Puro angkat tayo, band-aid solution eh. Wala tayong matatapos niyan. Manghihingi tayo ng bigas. Nagkakaproblema sa ibang bansa. O sino may kasalanan? Ako? Si Bantag? Si Tebes? Si Kataroha? O kayo dyan? Wala kayong alam kung hindi mang-angkat lang eh. Last year, primarily from the input cost price. Thank you, Nanay Morning Dew. Tingin ng ilang kongresista, rice cartel ang nagdidikta ng presyo. Bagay na pinabulaanan ng DA.
Tinanong din ng DA kung posible ang ipinangako ni Pangulong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Within the next 2 years, posible ba yung 20 Tingnan nyo yung tanong ha, yung 20 pesos within the next 2 years, posible ba yung bigas? pesos na kilo ng bigas? Next 2 years po, Next 2 years. baka mahirap po. Baka mahirap. Marcos, asa na yung pangarap mo? Yan na nga lang ang pangarap mo sa Pilipino. Malabo pa. Yan po ang nirerespeto ko sa mga leaders. They can dream for their people. And they make things happen. No excuses. Alam mo yung excuses not for leaders. Leaders, they make it happen. Honest, we never discuss about Mamaya, those didiscuss things ko that natin you're yan. asking, Discuss ko yung topic na yan. Mamaya po, balikan natin. Mr. Chair, with the President. Yes. Reduction, that is included, but not the 20 pesos, Mr. Chair. Ang mataas na presyo Reduction, but not the 20 pesos. I'll bet, not even reduction. Pataas na nga ng pataas eh. Oh. ng bigas, sinabayan pa ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng Sa pato, linggo-linggo. Niloloko. Maganda yung ano eh. Sana ituloy ito ni Kong Erwin Tulfo. Kasi tinutulak, niloloko na rin tayo nito mga gasolinahan na ito eh. Especially the big three. Linggo-linggo ang pagtaas ng gasolina. Tumataas daw sa world market pero hindi pa naman ubos yung stock. Basta tumaas sa world market, nagtataas din sila. Huwag namang greedy. Alam mo, nagkakaproblema tayo pag greedy eh. Pero we cannot blame them eh. Ang tanong, ano ginagawa ng liderato natin? Ano ginagawa ng gobyerno natin? Kasi normal yan, negosyante. They will tend to be greedy. I'm not saying they are. Pero anong silbi ng ating gobyerno kung walang ginagawa? Dapat sinusolusyonan niya. Pati bigas, pati gasolina, pataas ng pataso. produktong petrolyo. Ang kalbaryong yan mukhang hindi pa magtatapos. Ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. Chance po natin ito na magbago ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Ayon sa DOE, karaniwang tumataas ang demand ng buong mundo sa petrolyo tuwing Burr months dahil kailangan ng pampainit habang taglamig sa maraming bansa. Nagbawas pa ng hanggang 2 milyong bariles sa arawang produksyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries. Puro excuses. So, sabi tumataas daw pagka bare months. August pa lang eh. Linggo-linggo lang tumataas. Ang August ba bare months? August bare. Ay, oo nga, mali. August bare na pala. August bare.